Dahil ba naka-grid tayo ako, nagbebenta na ako ng kuryente sa grid. Good morning mga adik, magandang araw sa inyo lahat. Eto, part 2 ng pag-uusapan natin about sa permit sa pagsosolar. So marami na bang na-stress sa inyo, marami bang nagulat, marami natatakot, nagdadalawang isip kung mag-solar pa ba or hindi na, kasi nga imbis na mabawasan yung problema mo, mas lalaki at sakit lang ng ulo. Ako man guys ay nagulat din ako sa mga sunod-sunod na mga comment about dun sa bagong pakulo daw. Bagong pakulo daw kasi na walang comment or bagong batas na about sa permit sa pagsosolar. So ako rin ay wala akong idea about dun guys sa batas na yun, na biro mo nananahimik tayo sa pagsosolar na ganito tapos biglang kailangan pala ng permit at maraming mga requirements na kailangan bago ka magkaroon ng ganito. So ako rin ay natakot kasi nga biro mo, kaya ka nga nag-solar kasi stress ka na, ayaw mo na yung sakit ng ulo na dagdag na mga binabayaran sa kuryente, tapos bigla ka magugulat na ganito pala. So ako rin ay nagulat, natakot din ako, kaya syempre alam nyo na yung pakiramdam ng yung mga papasok at mga nakasolar na, and then sa gastos na pinasok nila tapos magiging ganito lang, na marami pa palang kulang. So eto, ang tanong ngayon ay, tayo ba na mga independent or naka off-grid solar setup or naka-grid tie ka? Ayan, mamaya explain ko yun mamaya. So eto, napanood ko na yung video. Sa wakas may nag-send sa atin ng link. Ayan, napanood ko siya. Hindi naman pala tayo yung target, kayo naman, kasi pati naman ako natakot eh. So ganun lang talaga, na-trigger lang tayo na syempre wala tayong kamuang-muang. So wala naman tayong balak magtinda ng kuryente sa grid. So ganun. Yung pinag-uusapan pala nila doon is about yung net metering. And syempre pinag-uusapan nila ay yung safety nung kakabitan nung solar setup. Ayan, about dun sa bubong na paglalagyan na dapat ma-inspect pa muna at titingnan kung gaano katibay yung bahay. Wala naman sigurong wala naman sigurong pero mag-net metering kayo, yung bahay mo hindi mo naayos, di ba? Una mo munang ayusin yung bahay mo bago kang mag-net metering, di ba? Ibig sabihin capable ka na magbayad ng yung requirements ng net meter kung talaga matibay na yung bahay mo. Iba, ano ka magne-net metering mismong bahay mo kubo-kubo pa lang. So wala naman siguro ganoon. Malamang siguro na mag-net meter, ibig sabihin may kaya ka, may kakayanan ka talaga. So kung hindi man siguro kaya ng bahay mo, siguro may area naman na pwede na paglalagyan, or makaramihan naman na magne-net metering naka-slab na sila, or matibay yung tuktok ng bahay ng paglagyan ng solar panel. Ako nga hindi naman ako nagkaganito kung hindi dahil sa sponsor natin na si Deye, di ba? Hindi ko kaya ang net metering, yung mga kailangan na requirements, hindi ko kaya yan. So kampante na ako na na naka off grid. Ayan, mamaya explain ko mamaya about sa grid tie natin, baka mamaya maraming magsasabi naka grid tie ka rin. So yun lang, kung sakaling mag-net metering kayo, magbenta kayo ng kuryente sa grid, yun yung isang requirements na dapat ay pagdaanan natin, na yung dapat ma-inspect yung bubong natin kung kaya pa yung integrity niya na mag-hold ng mga mabibigat na solar setup. Kasi nga hindi basta-basta solar panel yung malalaki yan, hindi naman maliliit. And siguro dahil nga sa safety na rin yung pinag-uusapan, hindi lang siguro sa integrity, malamang pati na rin siguro sa safety ng sunog, di ba? Yung brand ng inverter siguro isa na rin yan, na yung matitibay siguro yung and mga wirings, mga safety standard. So yun yung mga titingnan nila, kasi nga grid connected na or magbebenta ka ng kuryente sa grid. So yun siguro, kaya kailangan ng permit at talagang kailangan na inspeksyonin nila yung setup. Pero sa atin na mga independent, like yung mga yung mga off-grid, mga DIY at mga mekus-mekus, ay
Di na kailangan. Kasi nga sa atin, personal use lang naman natin yan. Personal consumption, hindi na tayo magbebenta. Paano ang dilasag? Ikaw, naka-grid tie ka naman. Yes, naka-grid tie ako minsan guys pag nagwe-welding ako. Pero hindi ako naka-net metering. Kasi nga ayaw ko magbenta sa grid. Kasi nga ang daming requirements. Kita niya ang daming requirements. Grid tie ako. Pero hindi ako nagbebenta. Supported po yung inverter ko ng limiter. So walang makakapuslit na babalik sa grid. So ito, pasilip ko sa inyo yung settings ko sa setup. Na hindi ako nagbebenta ng kuryente sa grid. Although naka-grid tie ako. Pero ngayon ay nakapatay siya. Kasi nga sakala ako mag-grid tie kapag magwe-welding ako. Kasi nga hindi kaya ng inverter natin ang welding machine. 3.6 lang kasi siya. So ito yung aking settings. Yan. Zero export to city. Hindi ako nagbebenta solar cell, hindi. Zero export to power. Okay. Although naka-grid tie ako minsan kasi nagwe-welding ako. Ito yung aking city sensor or limiter. Yan. So nililimit niya na bumalik yung kuryente dun sa grid. Ayan. Mayroon siyang limiter na wala makakapuslit pabalik dun sa grid kasi nga hindi ako naka-net metering. So, dahil ba naka-grid tie ako, nagbebenta na ako ng kuryente sa grid? Hindi guys. Kasi nga, una-una, pag naka-grid tie ako, ang setting ko ay zero export to power. So, hindi ako nagbebenta ng kuryente sa grid kasi nga, nakalimiter ako. Isa pa, mahirap mag-apply ng net metering. Kita niyan, ang daming requirements. Doon pa lang talaga, mahirapan ka na. Isa pa, kung sakaling magbebenta ko ng kuryente sa kanila, yung meter ko yung dati pa rin, hindi siya net metering. Mababasa nun kung sakasakali na load yung binebenta ko na kuryente. Ako pa yung magbabayad, ako na nga lang nagbebenta. So wala naman sigurong magbebenta ka ng kuryente na ganun tapos yung current na setup mo. So doon pa lang talagang mahirap na. Kaya ayaw ko talaga. Maganda nga yun kasi nga kahit naka-off-grid tayo or naka-solar tayo, bumibili pa rin tayo ng kuryente sa kanila. So hindi malaking kabawasan yon. Although yung iba unti-unti na nating nainganyo para mag-solar. Kita nyo lang, binayaran ko lang last month at noong February ay 26 pesos. Nag-welding na ako nun. So yung malaking tulong yung ating inverter na makakatulong sa ating mga load dito sa bahay, home load support. Then nitong March ay umabot lang ng 5 pesos. Malaking tulong nun mga bossing. Kaya sa inyo yung mga gusto mag-solar na kayo. So sample natin. Dito, ino-on ko yung aking circuit breaker ng grid. Ayan. Then ngayon, wala. Brown out. Ayan. Walang kuryente ang grid. So, yan yung isang pinakamalaking dahilan kaya ako nag-solar. Blackout. So, maghapon to kaya pala wala ng signal yung S2S. So yan, yung sobrang kumbaga magwe-welding ako. So, yun lang naman ginagamitan ko ng grid tie. So pag magwe-welding ako, yung kayang i-support ng aking solar setup sa araw, kasi araw lang naman ako nagwe-welding kasi doon malakas ang solar Yung kaya niyang i-support sa aking welding machine, iso-support lang niya. Pag kinulang kasi nga biglang kumulimlim, bibili ako ng kuryente doon sa grid. Yan, tinutulungan lang niya. Kaya meron pa rin akong binabayaran sa grid. Kasi nga hindi niya kaya yung aking inverter sa kanyang backup. Hindi niya kaya yan. Kaya sa home load ako kumukuha. So, ayan, nagbebenta na ba ako? Hindi. Kasi nga, bumibili pa ako sa kanila. Kasi meron akong limiter. Meron siyang limitation. Kung wala yon, sigurado, malaking babayaran ko. At sigurado mag-off-grid na lang ako. Kaya na naman tayo dito for the demo. Maraming abo-abo. Malamang galing to sa sa bulkan. Iba yung abo niya, parang semento. Kasi kung abo lang to ng sunog, hindi ganito yung abo ng sunog Yan So, yun guys, huwag kayong mag-alala kasi hindi naman tayong target na na yun. Batas na yan kasi nga naka-off-grid naman tayo. Kung ayaw nila i-grid tayo na ganun, may limiter,
Eh di i-off grid ko na lang, napakadali na, putulin lang naman yung, or i-off lang naman yung circuit breaker eh. Madalang na rin ako mag-welding or mag-welding ako, may genset naman ako, di kayang-kaya na. Kaya-kaya na independent. Tuloy lang. Di tayo ang target niyan. Mga naka ano lang net meter. Kung hindi ka mag-net meter, edi hindi. Gumamit ka na lang ng inverter na supported ng ano, ng limiter. Okay, so ganun na lang mga ka-solar. Happy na lang.